Dahil nag-crave ako sa mga street foods, kaya naman naisipan ko na lang magluto dito sa aming bahay. Kaysa nga dumayo pa ako sa labas, di yung street foods na lang ang dumayo sa akin. O diba, mindset? Kaya naman kung gusto mo rin matakam, tara at samahan mo ako magluto nitong masasarap na street foods na aking binili. Sabayan na rin natin ng DIY manong sauce. Bumili tayo ng 50 pieces na itlog ng pugo na nakakahalaga ng 95 pesos. Siyempre, hindi natin magagawang kwek-kwek to kung hindi natin papakuluan. Pero bago natin pakuluan, kailangan ihugasan muna natin yung mga itlog at i-check natin kung may mga basag. Tapos, isalang natin dito sa ating kawali na may tubig at pakuluan natin ng 5 minutes. Habang nakasalang naman yung mga itlog ng pugo, gagawa naman tayo dito ng ating batter na gagamitin sa ating kwek-kwek. 2.5 cup ng ordinaryong harina lang ito, tapos maglalagay tayo dito ng paminta, and then maglalagay din tayo dito ng asin. Maglalagay din tayo dito ng baking powder, siguro mga kalahating kutsarita lang. Tapos maglalagay tayo dito ng pampakulay natin. Gumamit lang ako dito ng food coloring na kulay orange. And then lalagyan na natin ito ng tubig. So gradually ang paglalagay ng tubig dito. Habang hinahalo mo, lagyan mo ng tubig ng pakonti-konti hanggang sa ma-reach mo nga yung magandang pagkakalapot o yung perfect consistency para sa'yo. So ganito, pwede na to. Hindi na siya masyadong tumutulo. Tapos hanguin na natin yung ating mga itlog ng pugong nilalaga at tumawag tayo ng 2 bata para balatan to. Habang nagbabalat naman ng itlog ng pugo yung mga bata, gagawa na tayo dito ng ating mga sausawan. Magcha-chop lang tayo dito ng isang malaking sibuyas na puti. At dito naman sa ating maliit na saucepan, gagawa na tayo dito ng manong sauce. Naglagay ako ng isang kutsarang bawang at isang kutsarang chinyap na onions. Konting pampalasa at saka paminta. And then maglalagay din tayo dito ng asukal. Mas maganda kung meron kayong brown sugar. At maglalagay tayo dito ng all-purpose flour o kaya ay pwede rin kayong gumamit ng cornstarch. So ako ang ginamit ko cornstarch dahil wala akong all-purpose flour. And then lagyan natin ng tubig saka ng toyo. Pampakulay yung toyo. Sa dami naman ng tubig, huwag niyong pupunuin yung saucepan na yan. Mga 600 ml lang yung nilagay kong tubig na yan. Tapos isasalang na natin ito sa ating kalan. Habang nakasalang naman ito, hahalu-haluin mo lang. Nag-add pala ako dito ng siling labuyo para may sipa naman yung ating manong sauce. At habang kumukulo naman ito, maglalagay na ako dito ng suka. So yung suka na to magbibigay ng asim sa ating sausawan. At ito na rin yung magpapahaba ng buhay ng ating sausawan. At dito naman sa ating sukang maanghang, simple-simple lang yan. Alam ko kaya-kaya nyo nang gawin yan. Ngayon naman, gagawa na tayo ng ating kwek-kwek. Dito naman sa isang malanday na plato, maglalagay tayo ng ating harina and then igugulong natin yung mga nabalatan na itlog ng pugo. Ginagawa natin ito para pag nilagay natin dito sa batter, hindi humiwala yung batter doon sa itlog ng pugo kasi nga makinis yung itlog. Gagamit ako dito ng stick para gamitin doon sa mga itlog para mabalutan ng batter. Kasi kapag kutsara ang ginamit ko, parang hindi nagiging even yung pagkakabilog ng ating mga itlog. So dito sa technique na ginagawa ko, pag tinusok mo yung itlog, sabay drop na doon sa ating kumukulong mantika. Kagaya nung gagawin ko na to, so gumamit ako ng isang stick pa para nga pantulak sa tinusok na itlog. So hindi ka na magkakaroon ng problema dyan pagka binalot mo dyan sa inyong mga batter yung itlog. Dahil kung minsan pagka kutsara yung gamit natin, merong part na hindi nababalutan ng batter. At ito na nga yung resulta ng ating ginawang technique. Basta kung saan nga kayo sanay, gano'n na lang yung gamitin yung technique. Ang importante lang naman dito mabalutan natin ng butter yung mga itlog. So tapos ko nang pirituhin yung ating mga kwek-kwek and then nagsalang lang din ako dito ng malalaking kikiam at saka squid balls. Meron akong sumobrang butter ng kwek-kwek and then ginawa ko, kumuha ako ng hotdog sa freezer tapos hiniwa ko lang sa 4 yung hotdog and then binalot ko na nga na parang kwek-kwek din. Ito yung hotdog na sinasabi ko. So parang kwek-kwek din siya. Hinalo ko na nga dyan sa mga pinirito ko. Kung minsan talaga hindi maiiwasan yung pagsabog o yung pagputok ng mga squid balls. Lalo na pag gusto mong tustahin, talagang medyo puputok na yan. So naprito ko na nga lahat ng ating street foods na iginayak and then ayan na nga. So craving satisfied, siguradong malala. So it's time na nga para kumain at tikman itong ating mga ginawang kwek-kwek at yung mga pinirito nating squid balls at kikiam. Sigurado akong matatakam din kayo pagka nakakita kayo ng ganito. Kaya nga ako sa inyo, bukas sa bukas din. Diyan na lang kayo sa bahay mag squid balls o magkikiam at saka magkwek-kwek. At kung low budget naman, 1 kilong fishball na lang. So ganun din naman yun, street foods pa rin yun. So ito na nga, kain na tayo.